So, ito lang yung nabili natin ng January 12. Isang tayo lang ang Nescafe Creamy White Twin Pack. Ayan. So, ito yung pinabili ko kahapon sa anak ko. Kopi ko blanca, isang tayo. At saka yung Nissin Ramen Creamy Seafoods, 5 pieces. So, ito naman yung mga pinamili natin kanina umaga. 2 balot ng cocoa butter biscuit. Ayan. Tapos, 2 bareta ng Champion Bar. 2 piraso ng Century Hot and Spicy. Tapos, isang kaha ng Marlboro Blue, isang kaha ng Camel. Tapos, isang case ng ating Coke mismo. Hello mga kasari, good evening po. Ayan, so time check natin is 10:22 PM. Hindi pa tayo nakasara, pero yung kalahati ng tindahan natin is sarado na. Ayan o, pakita ko sa inyo. So, ayan, nakasara na yung ating kalahati ng tindahan. So, bali yung half na lang. 9 PM pa lang sinarado ko na itong kalahati kasi kanina pa talaga ako sobrang antok. 7 PM pa lang antok na ako. Siguro sa pagod at puyat na rin ito. So, nangihinayang naman din ako na magsara ng maaga. Kaya, ayan, inabot na tayo ng 10:24 PM na. Ayan. So, ayan, tatapusin ko lang yung ating vlog. Tapos, magsasara na rin tayo ng tindahan. Kasi, kanina pa naman na pautay-utay yung mga bumibili. So, para makatulog na rin tayo. So, nabasa ko lang kasi sa aking Facebook page dun sa Kates Vlogs ko. Nabasa ko lang kasi merong concern sa atin yung ating isang kasari. Itong si kasari, bukod sa silent viewer ko siya sa aking YouTube channel, silent viewer ko rin siya at followers sa aking FB page. Ngayon, si kasari, ayaw naman niyang magpa-mention pa. May tanong kasi si kasari, habang ako nga dito naka-duty at habang nakaupo ako dito sa aking kinaupuan, kasi ito yung paborito ko talagang tambayan sa pwesto ko na ito yung paborito kong tambayan dito sa parte ng aking tindahan. Ngayon, sabi ni kasari sa akin, so yung chat niya sa akin is nung isang araw pa, ano ba tayong petsa ngayon, 14, so January 10 pa yung kanyang message sa akin. Sa tinatanong niya kung dahil nga syempre bilang sari-sari store business, 'di ba? Tayo halos araw-araw tayong namimili, kahit na matumal man o taglakas, talagang kailangan pa rin talaga natin mamili. So lalo na yung mga fast moving items natin na talagang araw-araw talagang binibili ng mga customer natin, like yung mga noodles, yung mga sangkap sa pagluluto, yung mga dilata, yan, yung mga itlog. So ngayon, ang tanong ni kasari sa akin, kung dahil nga, diba, iba-iba nga tayo yung mga percent ng mga patong sa ating paninda. Ayan, so tinatanong niya kung makatarungan daw ba yung 20% na patong sa kanyang tindahan. Kasi naman daw siya nasa isang probinsya na bukod sa syempre umuupa pa siya ng tricycle sa kanyang pamimili, tapos malayo pa yung kanya nilalakad pagbaba dun sa kanya sa tricycle dahil nga hindi nga makapasok doon yung tricycle sa kanilang lugar. Ngayon, tinatanong niya kung makatarungan daw ba yung patong niya na 20% sa kanyang paninda. Kasi siya lang din naman yung may tindahan doon sa lugar nila. So, ngayon, sasagutin natin yung tanong ni kasari. Maraming salamat sa tanong mo, kasari. Para sa akin naman, makatarungan naman yung patong natin na 20%. Lalo na kung ikaw talagang umaarkila pa ng tricycle. Dahil ang arkila daw niya ng tricycle 100 sa kanyang pamimili. Kasi 'di ba, tayo naman magkakaiba naman tayo ng patong, at saka kung minsan depende talaga sa location yung pagpatong natin ng mga patubo sa ating tindahan. So dito naman sa akin, hindi rin naman pare-parehas kasi yung patong ko sa akin tindahan. Dahil ako naman malapit lang din naman sa mga bilihan, hindi rin naman ako nagko-commute. Ang kalaban ko lang dito is yung pagbibit-bit ko. Kasi
madalas naman wala akong mautusan para sa pamimili. Kaya talagang binibit-bit ko yan yung aking pamimili. Kaya nagto 20% din naman ako sa patong ng aking paninda. Pero pili lang. Ayan. So yung iba nga 'di ba meron pang 30%. So ako hanggang doon lang naman tayo sa 20%. 1% at saka 10% at saka 20% lang naman ako. So kung yung tanong mo kasari, para sa akin makatarungan naman yung patong mo na 20%. Lalo na kung ikaw lang din naman ang may tindahan sa inyong lugar. Pero mas better kung alamin mo, malay mo dun sa mga tagong lugar pa sa banda sa inyo ay meron ka pang kakumpetensya, 'di ba? So hindi mo rin naman masasabi na baka mamaya meron ka pala na hindi nalalaman na may kakumpetensya ka. So mas mababa pala yung presyuhan niya kaysa sa iyo. Kaya ano 'yun? Biling ako itlog. So hayun, may bumili. So ngayon balik tayo sa topic natin about sa 20%. So, kasi pag tayo kasi nagpatong sa ating paninda, sa ating mga items sa ating tindahan, hindi lang naman kasi yung puhunan, yung i-compute mo doon sa puhunan. Siyempre, idadagdag mo dyan sa puhunan natin yung pagod natin, yung pamasahe natin, yung hirap natin, kasi hindi talaga biro yung pamimili. Lalo na kung yung napupuntahan mong grocery store o yung no choice ka talaga na walang ibang mapuntahan na grocery store sa yung pamimili, ay palaging napakahaba ng taon, ay napakahaba ng pila sa counter, talagang napakahirap. So, sa akin naman dito sa aming lugar, talagang may mga araw lang talaga na napakahaba ng pila sa counter. Kaya, lalo na sa akin, bilang negosyante, single mom, talagang, kaya sa pamimili ko, kadalasan gusto ko nandito yung anak ko para meron bantay sa tindahan, para if in case man na matagalan ako sa grocery store, sa counter, matagalan man ako, at least wala akong alalahanin na masasayang na benta, kasi nga may magbabantay sa akin tindahan. Kaya napakalaking bagay talaga, 'di ba? Pagka may bantay kang may iwan sa iyong tindahan. Tapos kaya nga tayo bilang negosyante, bilang tindera, mas mahirap sa atin bilang negosyante yung paalis-alis tayo, kasi lalo na pag ganitong negosyante ka, manghihinayang ka dun sa kita pagka umalis ka ng bahay, o lalo na pag may mga lakad ka, kailangan may iwan sa tindahan, lagi nating iniisip. Yun nga yung sinabi ko, na kailangan alamin mo pa rin na baka merong natatago dyan sa inyong lugar na meron ka palang kakumpetensya. So, mas maganda rin kasi pag may kakumpetensya ka, mas mababa ka ng kahit konti. Kung 20% man si kakumpetensya, kahit 15% pwede mo siyang gawin. Ayan. So, sana ay nagustuhan mo yung ating share for today, kasari, at sana ay nasagot ko yung tanong. Maraming salamat din sa yung tanong. Ayan, so hanggang dito na lang ating vlog. Hindi na natin patatagalin dahil magsasara na tayo ng tindahan, at para makapagpahinga na rin tayo ng medyo maaga, dahil kailangan bukas magising na naman tayo ng maaga para siyempre mamimili na naman tayo, tapos magbubukas pa tayo ng tindahan. So hanggang dito na lang ating vlog, at Sunday nga pala ngayon. Thank you for watching, and see you on my next vlog. Bye bye.